Yang for taking game 1 of the semifinals. Coach, looking at your elimination round game against Barangay Ginebra, it was a 3-point shooting that bothered you that time. What allowed you to limit them today, shooting just 34% from the field in that area? Actually, I thought they shot really well, especially si RJ. We couldn't find a solution to RJ initially, pero si JB, si Brownlee, hirap din kami sa matchup. But I'm really proud of the guys because ang ano lang namin is show up and compete. Show up and compete. To play a team like Ginebra, gold import, gold coach, half of the Minas team, the probable best player of the conference in their team. So, sino ba kami? Parang doon muna tayo, tingnan natin kung saan tayo. So, at least na ilusot namin yung game 1. Nakaisang tsamba, tingnan natin yung tsamba kaya natin. So, yung mga pinabili lang ng suka na arating dito sa series. So, tingnan natin. But a lot of respect to the Ginebra team. We just fought hard. We lost Kaylan today. Medyo masama yung tiyan niya. Si Luis, we lost him in the fourth quarter. We lost a lot of players already, but we're still there fighting. We hope Kaylan can play on Friday. Medyo masama na yung tiyan niya. May diarrhea yan. Explosive diarrhea. So, we'll see how it pans out on Friday. Thank you, Coach Yang. We would like to open the floor for French Blue Press. Coach, congratulations. Coach, your recent history in the semifinals, I think lahat yata or bilang sa daliri na hindi kayo nanalo kayo ng game 1. But with this kind of win, does this give you the confidence now na baka ito na yung pagkakataon nyo na makalusot sa semifinal? Siyempre, it's really encouraging to win game against a tough team like Ginebra. At least ng mga leo. Pero ang haba ng series, 7-game series. They're very talented, they're very experienced in a situation like this. Kami, show up, lumabang ka lang. Just show up, lumabang ka. Ano yung kayang ibigay mo lang. This is a really good game for the fans kasi natutuwa ako na kung pinapanood nila yung regular siya, manalo matalo. Nag-enjoy sila. Kampi man sila sa amin o hindi, gusto lang. Nag-enjoy yung mga fans. Jonard, down kayo ng I think mga 10 nung fourth quarter. It seems nung time na yun parang magpupulawin na Ginebra pero nakahanap kayo ng paraan para makabalik. Ano lang, yung lang usap-usap lang kami dun sa namin, depensa, saka ginawa na namin yung pinapractice namin. Yeah. Coach, mention na wala si Kaylan, which is a very, very big loss considering na siya yung stop kay Benny Boatwright noong quarterfinals. But how proud are you of the effort ng mga naglaro, especially Pinagtulungan naman nila Sandy, nila Christian. Tapos pagdating ng huli, siyempre, kailangan import na yung matchup. So we just try to preserve JJ so that we can still have something they can pull from. Pagdating ng fourth quarter, siyempre, pagod din yung tao. Pero, tulong-tulong eh. Maski si Jonard, bumipensa kay Brownlee. Maski si Mike Malonzo, bumipensa kay Brownlee. So, kung ano yung pwede namin i-contribute dun sa pagkawala ni Kaylan, inunti-unti lang namin. Coach, speaking of JJ, you talked about Justin Brownlee kanina, double import pero he had himself a game na yung JJ. I think it was probably one of his best games for rain or shine. When you talk about how JJ performed. Yeah, he stepped up to the moment, si JJ. And to be able to stand up and be able to go toe-to-toe with Justin Brownlee is already a big achievement. Tapos
tinalo pa namin. So, ano, nakakabilib lang. Nakakabilib lang na he's that kind of player. Coach, si Mamong Dulo may big basket pero rewarded parang may turnover siya na layup na pero bad pass. May sinabi ba kayo? That happens. No? It happens, siyempre manghihinayang ka, pero alam naman ng player kung paano siya bumawi, mas nakabawi naman siya. So, nangyayari talaga yun eh. Basketball din, magkakamali ka talaga. Pwede? Pwede? And that's all for post-game press conference. Hey, congratulations on the career.